kailangan natin. And right now, ito yung tuturo natin. Pinamugatan to ni Pastor na, you are the light. Ikaw ang liwanag. Amen. Sabihin mo nga sa kapatid mo, ikaw ang liwanag. Yan, no? Dun sa scripture ni Pastor, yung Tagalog, kayo ang ilaw ng sun, in Mateo chapter 5, verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Verse 17 po, huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. No, matagal na pong pinagpala ng Panginoon kanyang mga salita. Napakaraming lesson po dito sa scripture na to. No? Una, no, nagsisindi ng ilaw at wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. No? Kunwari po, walang power, di ba? Madilim. Kapag nagsindi ka ng kandila, saan mo ilinalagay yun? Sa ibababa ng... No? Amen. Dapat sa gitna, sa ibabaw ng cabinet, para lahat matanglawan, lahat maliwanagan, no? And doon sa verse 17, no? Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang utusan ng mga propeta. No, kung isipin natin, mas nauna si Moses kaysa kay Jesus. No? Si Moses ay isang propeta at dala-dala yung 10 commandments, diba? Na kay Moses yun. Pero hindi porket na nauna si Moses at tapos doon pa lang si Jesus, it means magkaiba yung layunin nila. No? Sinasabi dito, naparito ako. Nagsasalita dito si Jesus. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, ang mga kautusan, kundi upang tuparin. No, kundi upang tuparin ni Jesus yung mga hindi pa natupad noon. No? Na nung panahon ni Jesus, nung pinanganak siya, doon nangyari, doon naganap yung pagkaligtas natin. Diba doon naganap nung dumating si Jesus. Pero ngayon, magpo-focus tayo sa liwanag. Dahil nga tayong liwanag, tayo liwanag ng ating pamilya, tayong liwanag, no? Sinabi nga ni Jesus, you are the salt and the light. No? Tayo ay mga asin at liwanag. Pero minsan, hindi natin na isasabuhay na liwanag pala tayo. Lagi akong nadadown. Siguro hindi ako yung liwanag. Siguro, hindi ako yung pinili ng Diyos na liwanag. Pero ano ang mga nagiging dahilan bakit hindi mo maipakita ang liwanag? Dito meron pong 5 bagay na dahilan kung bakit yung liwanag na binigay sa atin, Lord, is hindi natin maipakita. Una, focus more on your needs. No? Masyado tayong nakatuon sa ating mga pangangailangan. Inisip mo, wala pa akong ganito, kailangan ko ng ganito. Hindi ako mabubuhay kung wala akong ganito. No, minsan naman, instead na i-share mo yung mga bagay, naging selfish ka, no? Self-centered or selfish. Na ayaw ng Panginoon. Kailangan kung paano mo minamahal yung sarili mo, di ba? Ganun din yung kapwa mo. Kaya, para may pakita mo yung liwanag sa kapwa mo, kailangan magbigay ka. Kung meron kang ganito, binigyan ako ng blessings ni Lord. Kaya, binigyan ako ng liwanag ng Diyos, kaya kailangan lahat kayo matanglawan, lahat kayo mabigyan. No, i-share mo ngayon. Huwag mong damhin o sarilihin yung mga blessings. Kailangan matuto kang mag-share ng mga blessings. Nang sa ngayon, makita ng mga tao yung liwanag. O yung tao na yun, nagliliwanag siya. No, kasi, napakabayot niya eh. Nakikita talaga sa kanya na nagliliwanag siya. And pangalawa, focus on the fears and failures. No, kaya daw minsan hindi nakikita yung liwanag sa ating mga buhay kasi masyadong tayong nakatuon sa ating mga takot, sa ating mga failures, sa ating mga pagkatalo, pagkadapa, no? Minsan, natatakot kung harapin yung isang bagay kasi hindi mo pa hinarap yun. Kaya minsan, akala ng mga tao sa'yo, duwag siya, no? Minsan naman, nag-fail ka na, nung ginawa mo yung natatakot ka, ginawa mo yun, nag-fail ka eh. Kaya, tingin sa'yo ng mga tao, wala siyang liwanag.
Pero hindi, no? Ang totoong taong may liwanag is dinalabanan niya yung mga failures niya. Hindi porket nadapa siya, it means hindi na niya ulit-ulitin, no? Hindi porket natatakot ka, hindi mo nagagawin, no? Lahat ng mga bagay, siyempre, kapag first time mo natatakot ka, sino bang hindi, no? Even si Jesus, no, natatakot siya nun. Kung titignan natin, no, sa Bible, kung binabasa natin, si Jesus, ayaw niya na mapako sa krus. Pero ano yung sinabi niya? Ngunit kung ito ang layo ninyo, ang aking ama, no? Ito ang aking susundin. No? Kaya, yun, natatakot siya, pero still dahil alam ng Diyos at dahil alam ni Jesus na may pako siya sa krus ay layunin ng kanyang ama, no? Hinarap niya pa din. No? Hinarap niya pa rin kahit na masakit. No? Tiniis niya. Sapagkat para sa atin yun eh. At nais niyang sundin ng ating Panginoon. And pangatlo, focus on the pain and hurts. No? Masyadong tayong nakatuon sa mga sakit. No? Sa mga sakit na pwede nating maranasan. Minsan nga, hindi mo pa ginagawa yung isang bagay. Iniisip mo na, di masakit na yun. Minsan nga, hindi ka pa magpapa-inject ka. No? Hindi ka pa man nagpapa-inject, sinasabi mo sa sarili mo, masakit niya yun eh. Yung visa. No? Kaya minsan, nawawala sa atin. Parang nawawala yung faith natin. No? Hindi mo pa man natatry yung isang bagay. Nasasaktan ka na. No? Why not sumugal ka ng kasama si Lord? No? Minsan naman, nakafocus tayo sa mga issues na hindi na pa natin natatapos. Mga unsettled issues. No? Kunwari, meron kayong usapan. Tapos, tinakbuhan mo lang siya. No? Hindi mo tinupad. Kunwari, meron kang promise, hindi mo tinupad. Tapos, kapag sa oras ng pagsamba, iniisip mo yun eh. Kaya, minsan, yung focus mo, nandun na lang. Hindi ka nakafocus sa salita ng Panginoon. And ito yung pinaka dahilan kung bakit hindi natin maipakita yung liwanag sa mga tao. Masyado tayong nakafocus sa mga kasalanan natin. Yung mga kasalanan na alam nating mali pero hindi natin maiwanan. No? Ngayon, meron tayong care group. No? Alam mo na dapat before the time nandun ka. No? Dapat inihahanda mo yung puso mo. Yung mga gagawin mo, sinasantabi mo muna para maglingkod ka sa Diyos eh. Para nga lang siya, para sambahin mo siya, mag-aral ka ng kanyang mga salita. No? Pero, dahil nga masarap na gumawa ng kasalanan, ikwatanawan mo ito. No? Maski naman mali ko, pwede naman siguro. O kaya, kahapon, ng Sunday, no? Nag-attend naman ako ng radicals, no? Pwede naman siguro na hindi mo na ako mag-attend ng Sunday. No? Iniisip natin yun. Kasi, binibigyan natin ng reason yung sarili natin. Binibigyan pa natin ng reason si Lord, no? Gumagawa pa tayo ng reason para makapag-excuse, no? Kaya, minsan nawawala yung liwanag sa ating buhay. Masyado tayo nakafocus sa kasalanan. Baka ngayon, no, hindi natin alam. Yung tuon mo pala nakafocus sa kasalanan, nakafocus sa maling bagay. Instead na mag-focus ka sa salita ng Diyos, no? Nakafocus ka sa kapwa mo, sa anumang mga bagay, no? Kaya ngayon, maganda yung topic ni Pastor kahapon, no? Buti na lang, no, pwedeng siyang i-share sa atin ngayon about sa liwanag. Pero hindi tayo magpo-focus sa mga negatives. No? Hindi tayo magpo-focus sa mga dahilan kung bakit hindi natin na ipapakita. Magpo-focus tayo kung paano ba natin maipapakita yung liwanag sa ating mga kapwa. No? Merong 5 points dito na mula kay Pastor. Number 1, paano paliwanagin ang ating ilaw? Number 1, ang pag-ibig ay ipakita at ipadama ng walang pagbabago. Amen, no? Sinasabi dito in Mark chapter 12 verse 30 to 31, love the Lord your God with all your heart, buong puso, with all your soul, ang buong kaluluwa, with all your mind, ang buong pag-iisip, and with all your strength, no? With all your heart, soul, mind, and strength, no? The second most important commandment is this: love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than these two. Kumbaga, ito yung dalawang pinakamataas na kautusan ng Diyos, no? There is no other more important. Wala nang mas importante pa kundi sa dalawang utos na ito ng ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas.
mahal mo ng kapwa mo gaya ng iyong sarili. So, paano ba natin may apply yun? Ang pag-ibig ay ipakita at ipadama ng walang pagbabago. No? Walang pagbabago. Kung noon, mahal na mahal mo ang Diyos, instead na mas manlamig yun, dapat mas lumalim yun. Or, hindi magbago yung pagmamahal mo sa ating Panginoon. Ganun din sa kapwa mo. Kailangan, hindi porket nakagawa siya ng kasalanan sa'yo, magbabago na yung tingin mo sa kanya. Parang, nawawala na nga yung pagmamahal mo sa kanya, nawawala pa yung liwanag mo sa puso. Nawawala pa yung liwanag mo. Dapat, upang mas maipakita natin yung liwanag, kailangan yung pagmamahal, hindi yan nagbabago. Yung Kuya, mula bata ka, no? Inalagaan ka nila lola. Kailangan yung pagmamahal mo sa kanila mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago yun. Magpakailanman. No? Kailangan, firm pa rin yung pagmamahal mo sa kanila. No? Kapag meron kang pangangailangan, kanina ka malalapit, no? Kay Lord, and of course sa kanila. No? Sapagkat sila, minamahal ka niya. And dapat ikaw din yung pagmamahal mo sa kanila, hindi nagbabago. And sa atin ding lahat, no? Sa ating pamilya, kung noon, mahal na mahal mo yung pamilya mo, kailangan ngayon, ganun din yung pagmamahal, no? Mas higit, no? Kung tunay na minamahal mo yung pamilya mo, kailangan ibigay mo sa kanila yung pinakamalaking regalo. Ano ba yun? Di ba yung salvation, no? Yung pagkaligtas. Kailangan, kung mahal mo yung nanay mo, gusto mo ba yung nanay mo mapunta sa impyerno? No? Ayaw mo, di ba? Kasi mahal mo siya. Pero kung tunay na mahal mo siya, ipapakilala mo sa kanya ang Diyos. No? Hindi sila ang papakilala mo sa Diyos. Kasi, kilala na tayong lahat ni Lord kahit makasalanan tayo. Si Lord dapat ipakilala natin sa kanila. No? Lima, balo mo, Lord, kalibranan mo si ng kasalanan, kalagkasalanan. No? Sabi mo sa nanay mo, no? Magbigay ka ng time kay Lord. Maski kayong Sunday mo. No? Para yung soul mo nare-refresh siya. Hindi siya nagbababad sa kasalanan. And pangalawa, para maipakita natin yung liwanag, dapat yung mga puso natin, lagi natin binabantayan. Laging bantayan ang ating mga puso. Tignan mo nga yung puso mo ngayon, kung nababantayan mo ba yan, kung totoo ba o tama ba, o nakalulugod ba sa Diyos yung ginagawa niyan. Yung puso mo ba, nakasentro ba dyan si Lord o yung crush mo ba? Baka yung nakasentro sa puso mo, nandito ka nga, no? Iniisip naman, hindi na kayang kilungan ko po, no? Hindi na kayang ulangan ko. Mag-master ko kaya. No, manyanggot ko kaya po, sa mamyalang ka nga. Dapat, yung puso mo, nandito ka eh. Yung puso mo, hindi lang porket nandito ka, kailangan sa lahat ng oras. Sino ba yung laman ng puso mo? No? Si Lord ba yung nakasentro dyan? No? Sinabi nga, no? The real story of your life is Jesus. Yung totoong kwento ng buhay mo si Jesus. No? Hindi, ano yung totoong kwento ng buhay mo? Ako, makasalanan ako. Ako, maraming nang ginawa. Yun ba yung kwento mo? Hindi, no? Hindi yung kwento mo, ako, minahal ako ni Lord eh. Ako, anak ako ng Diyos. No? Kaya ngayon, nagsisikap ako upang mas parangalan siya. Yun yung kwento ng buhay mo na kailangan panindigan mo. No, yung testimony mo, ikaw, dati ko ito, nagmumura ka, na sumusuway ka kay na lola. Pero ngayon, as a Christian, na testimony mo dapat na ako binago ka ni Lord eh. Ngayon, hindi ko na gagawin yun. Kailangan paninindigan mo yun. Ayan, mataas sila lalo. Kailangan paninindigan mo yun. Naniniwala ka ba, Lord, na kaya-kaya ka niyang baguhin. No? Ikaw, hindi mo naman mababago yung sarili mo. Hindi mo naman kayang gawin yun. No, tao ka lang. Limitado lang yung pakayahan mo. Yan tayo din lahat. No? Kaya kailangan yung magpabago sa atin si Diyos, si Lord. Ngayon, na nagsishare ako, hindi naman ako yung makakapagpabago sa inyo. No? Wala naman akong karapatan para baguhin kayo. Pero si Lord, kaya niya kayong baguhin. No? Dapat bantayin natin yung ating mga puso. Sinasabi sa mga awit chapter 141 verse 3 to 4, O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong pabayaan ako ay matukso, sa gawang masama ay magbungon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa gulo, sa handaan nila'y ng di makasalo. Yan, no? Nananalangin siya. O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan. No? Dapat, pag-gising mo sa umaga, Lord, kayo nawa po ang pagbantay sa akin. No?
sa lahat ba ng sinasabi mo, nakalulugod rin kay Lord? Isipin mo, sa maghapong ito, nakailang mura ka kaya? No? Naka 100 ka ba? Nakailang panlait ka ba sa kapwa mo? Sa araw na to. No? Isipin mo sa oras na to. No? Sinasabi dito, huwag mong pabayaan ako ay matukso. Sa gawang masama ay magumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa gulo sa handaan nila ng di makasalo. Ano ba yung handaan nila? Kunwari, may nagiinuman. Yun, may handaan, no? Uy, taka yan eh. Magkatapang metong pantay, tsaka mag-shot, no? Tapos sabihin nyo, uy, kulang kami metong, kaya makayabi, 5 man tamo. No? Mag-online na ka, kulang kami metong. Basta makapumyalo sa ano. No? Minsan, sige, sasabihin mo na lang eh. Pero sinasabi dito, ilayo nyo ako sa, ilayo at iiwas sa gulo, sa handaan nila'y nang di makasalo. No? Manalangin ka sa Diyos na, Lord, ilayo mo sa mga ganung bagay nang di ako makasalamuha sa kanila. Nang yung liwanag na ilagay sa puso ko, ay mas magliwanag. No? Instead na mapundiyan, instead na mawalayan, no? Mas magliwanag. And pangatlo, ang kagalakan at kauhawan ay laging sa Panginoon. No? Kung totoong nauuho ka sa Diyos, sa presensya niya, kung totoong nais mo na maranasan mo yung kagalakan sa Panginoon, kailangan kapag nauuhaw ka, excited ka eh. Diba? Mga 8, kota, alas 7, hindi kami care group. Excited na ako. Kaya, lahat ng gagawin mo, sasantabi mo muna. Lahat ng kailangan mong gawin, pwede naman po ito kayo eh. No, kung Sunday, buli kayong maranasan ng presensya ng Lord every Sunday. Ang kanyang mag-worship, tao. No, kailangan, walang excuses. No? Kung ano man yung binibigay sa'yo ng Satanas na mga dahilan, kailangan binawaksin mo yan. Sapagkat si Lord, pagkatapos ng service, malalasak mo talaga na pwede naman palang gawa ng paraan. Pwede naman palang makagawa ng paraan upang makapag-worship kay Lord. At ang kagalakan ay laging sa Panginoon. No? Yung kung tunay na sumasamba kay Lord, kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka napipilitan. No? Nagagalak ka dapat. Ni panayang kong oras. Makapumasa na ako na naman. No? Abalo ko na naman yung salita ng Lord. Hindi mamasa ko yung Bible kasi sinabi ng tatay, banta mo, ating kung masabi kayo tayo. No? Ano ba talaga yung layunin mo? No? Layunin mo ba na maging masaya ka sa pagbabasa? No? Layunin mo ba na pag-aralan talaga yung salita ni Lord? O para lang may masabi ka? Sa pagtitipon na to, para lang may masabi ka na gato ganyan. No? Sinasabi dito in mga awit, chapter 63, verse 1-2. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. No? Para daw tayong mga tuyong lupa at si Lord ang tubig, siya yung lunas natin. No? At sa santuaryo, no, it is a safe place, no? Ligtas na lugar kung saan pwede kang mag-aaral ng kanyang salita. Sanctuary is a safe place, it's a safe zone, no? Ito, tayo ay ligtas, no? Ito ay sanctuaryo ng Panginoon, no? Iniingatan tayo ng Diyos sa oras na to. Kaya naman, yung dapat natin gawin is pagmasdan natin siya. Number 4, ipakita ang tunay na pagbabago. Noon, totoo na ganito yung ginagawa mo. Mapagmura ka, mayabang ka, no? Pero para mas may pakita yung liwanag, ipakita mo ang tunay na pagbabago sa buhay mo. Ikaw, Pep, since nakilala mo si Lord, kailangan meron ng pagbabago sa buhay natin. No? Kailangan yung pagbabago, tunay na pagbabago. Kung ikaw, Ben, dati, napakatamad mo. No? Tunay ba na may pagbabago sa atin? No? Tunay ba na meron tayong may testify sa mga tao? May masasabi natin na ako binago ako ni Lord. Noon ganito ako, ngayon ganito pa rin ako. Hindi, no? Dapat noon ganito ako.
Pero ngayon, binago na ako ni Lord. Ganito na ako. Hindi na ako gaya ng dati. Nasabi dito in Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. No? Mag-iba daw tayo ng landas sa tinatahak ng mundong ito. Ano ba yung meron sa mundong ito? Kasalanan. No? Si Satan naghahari dito, kaya normal lang na kasalanan naghahari dito. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na mag-iba ka ng landas. Kung ito, puro kasalanan, mag-iba ka ng landas. No? Lumiko ka. No? Hindi mo man makikita na mahirap sa landas ni Lord, pero hindi ka naman papabayaan niya. Nakikita nga natin, no? Kung minsan naisip mo, noon, ang gaan-gaan ng buhay ko nung hindi pa ako nakakilala kay Lord. Pero ngayon parang kailangan meron akong ginagawa talaga. Which is, nakaranasan mo talaga yung pagmamahal ni Lord. Example na lang, dati, kapag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka naman nagigilty. Hindi ka naman nakukonsensya. Pero ngayon, pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ko dapat ng Lord. Naisip mo na ba yun? Na feel mo na napaka-makasalanan mo. It means na at totoo tayo sa harapan ng Diyos. Hindi lang sa harapan ng Diyos, dapat maging sa kapwa mo, maging sa magulang mo, maging sa kapatid mo sa pananampalataya, dapat maging matapat ka, totoo. Sinasabi dito na in Philippians chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. No? Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Dapat yun daw ang maging laman ng puso natin. Yung mga bagay na yun. No, totoo ba yung mga bagay na pinapakita natin sa tao? O sa Diyos? No? Naniniwala kay Lord? Naniniwala ba tayong lahat kay Lord? Naniniwala ka ba na wala kang malilihim kay Lord? Pero, bakit patuloy na ginagawa natin yung mga kasalanan? Yun yung malaking katanungan sa atin Naniniwala ka nga kay Lord. Naniniwala ka nga na wala kang may tatago sa Kanya. Pero, bakit patuloy na gumagawa ka ng kasalanan? Sino ba yung sinasamba mo? Si Lord ba o yung mga tao? Kung totoong si Lord yung sinasamba mo, kailangan magiging ayusin mo yung image mo kay Lord, hindi sa mga tao. Hindi magsisinungaling ka para lang may pakita mo sa mga tao na mabuti ka. Parang sinasamba mo yung mga tao kasi gusto mo yung mga tao maganda yung tingin sa'yo. Pero hindi mo naiisip na si Lord nakikita niya yung mga kasalanan mo. Kaya, ngayon, reminder sa atin ni Lord na maging totoo ka sa harapan niya. Kunwari, meron kang rason. Hindi po ako makakapagdating. Ilalagnat po ako. Marami po akong gagawin. Sasabihin naman ng leader mo, okay, sige, ganun. Kahit na alam mo naman sa puso mo, si Lord yung pinupunta mo Sino ba yung pinupunta mo dito? Si tatay ba o si Lord? No? Si Lord. Dapat magpaalam ka kay Lord. Lord, hindi po ako makapagdating. Dapat ganun yung sasabihin mo, hindi naman sa Kanya. No? Kailangan, kung tunay na nagtitiwala kay Lord, sa Kanya mong sabihin. Pero, kunwari, sinabi mo kay Lord, Lord, di po ako makapagdating. Marami po akong ginagawa. Sinabi sa'yo, Lord, pwede mo namang gawin mamaya. Ano kayang sasabihin mo? No? Si Lord, alam niya na kaya mo namang gawin after. Alam niya na, alam niya yung lakas mo. Hindi ka naman bibigyan ng challenge si Lord na hindi mo kaya, di ba? Kaya, yung mga reason na yan, parang tignan mo yan as a challenges. No? Yung reason mo na hindi ka makakapag-attend kasi wala kang pamasahe. Yun mismo yung challenge Yun mismo yung challenge ni Lord. Bago ka makapunta sa Kanya, kailangan malagpasan mo yan. Pwede ka naman maglakad. No? Kaya nga meron kang paa para maglakad. No? Pero ngayon, na alam na natin na totoo at naniniwala tayo na totoo si Lord. Maging matapat ka. Matapat ka kay Lord, matapat ka sa kapwa mo, sasabihin mo yung totoo.
Maging honest ka sa tao. Mas lalong maging honest ka kay Lord. Kasi naparito ka dahil kay Lord. And para sa conclusion natin, in Matthew chapter 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. No? Kung ngayon, meron kang ilaw sa puso mo, pinapaliwanag mo yung si Diyos. Ngayon naman, sinasabi dito, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Ang ilaw mo, paliwanagin mo daw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Ipapakita mo yung liwanag mo sa tao, sa kapwa mo. Kunwari, ikaw, meron kang ini-invite na tao. Paano siya maidadala sa Panginoon? Ipakita mo yung liwanag mo. Ang sa gayon, gawin nila yung mga mabubuting gawa at papurihan nila ang Diyos. Ngayon, isipin natin na minsan wala tayong liwanag sa ating buhay. Na nakatuon tayo sa kasalanan, nasa kadiliman tayo. Pero nung kilala mo si Kristo, yung buhay mo nagkaroon ng kaliwanagan. Nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng kulay yung buhay mo. Hindi lang purong black. Hindi lang black and white. Nagkaroon ng kulay yan. Nagkaroon ng liwanag. At ngayon yung mga kapwa mo, nakikita mo sila na lagi silang iinuman, lagi silang naglalaro, no? Nalalayo sila kay Lord. Ipakita mo sa kanila yung liwanag na ipinakita sa'yo ng kapwa mo noon. Ngayon, nagkaroon ka ng liwanag. Share mo sa kanila. Share mo sa mga kapwa mo. No? Kasi yun yung nais ni Lord eh. Sinabi ni Lord na kumayo kayo at magpakarami. Kumayo kayo at ipakita nyo yung liwanag ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya ngayon, nawala mo yung liwanag na binigay sa'yo ni Lord. Pero ngayon, sa 5 pamamaraan na to, may babalik mo yung liwanag mo. Mag-iuhaw ka. Maging eager ka. Kung noon, yung testimony mo, wala pa din, parang hindi pa tinatapos ni Lord. Hindi ka pa binabago, mightily. Hindi pa naman huli ang lahat. Ganun pa rin pag-asa. Kaya, napakaganda talaga ng topic kahapon, lalo na kung sinamahan mo pa ng worship kahapon, napakasarap talaga. No? Kaya, lagi mong tatandaan na hindi ka kadiliman sa mga tao. Hindi ka pabigat sa mga tao, kundi liwanag ka. No, you are the light. Pwede mo pasahin mo ulit sa kapwa mo. You are the light. Yan. Pwede mo palakpanan.